everyone! Welcome back to my channel. Have you ever experienced to deal with unhappy clients or a frustrated client? So, siguro sa freelancing journey nyo, kung nakakuha na kayo ng mga clients, na-experience nyo magkaroon ng iba't ibang klase ng client. So, merong happy clients, may mga masungit na clients. Katulad ng nabanggit ko dati sa previous video ko na iba't ibang klase ng clients. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, you can watch that video para magkaroon kayo ng idea kung first time nyo na pasukin ang freelancing career. Meron akong ginawang video sa iba't ibang klase ng client, especially pagdating sa bookkeeping. So ngayon, ano ba yung mga dapat nating gagawin kapag nagkaroon tayo ng mga unhappy clients or yung mga clients na parang ayaw mo nang maka-work going forward? So kung interested kang malaman ang sagot sa tanong na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is, say it with me, amazing! Dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so siguro tinatanong nyo, Kaji, naka-experience ka na ba na makakita ng client na hindi ka happy? So, experience ko sa career na to, meron na akong iba't ibang klase ng client na na-meet, okay? So, may mga clients tayo na sobrang bait, meron naman na sobrang sungit, meron naman na parang sobrang messy. Especially kapag dating sa bookkeeping, talagang sumasakit yung ulo ko. So, ano-ano ba yung mga pwede nating gawin kapag meron tayong mga client na nakaka-frustrate na? Mga client na parang ayaw mo nang maka-work sa mga susunod na araw. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko kapag merong client na unhappy or sobrang sungit or nakakainis na kliyente si Kaji, okay? So, number one dyan is, you have to set your mindset and maging hinahon ka lang, okay? Kasi kapag sinabayan mo yung init ng ulo or yung sungit ng kliyente mo, for sure, hindi kayo magkakasundo niyan. Hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Hindi mo maintindihan bakit ganun siya. Or kung saan ba nanggagaling yung kasungitan niya or kung saan ba nanggagaling yung galit na pinapakita niya sa'yo, okay? So, dapat, ang number one na gagawin mo, maging mahinahon ka and set your mindset, okay? Next na gagawin mo ay kailangan mong makinig sa kanya. You have to listen to that client actively para malaman mo kung ano yung reason bakit naging unhappy siya dun sa output na prinesenta mo. For sure, meron yung reason kung bakit ganun yung naging reaction niya. Siguro, meron kang bagay or meron kang na-miss na instruction or meron kang na-miss na importanteng bagay dun sa report na hinihingi niya. Or maybe, hindi kayo nagkaintindihan simulat sa poll, kaya yung report na na-produce mo ay mali simula pa lang. Okay? So, ngayon, kailangan mo mag-listen sa kanya para malaman mo kung ano yung next step na gagawin mo. Kasi if you don't know how to listen and if you don't know how to accept your mistake, then for sure, hindi kayo magkakasundo ng clients mo, okay? Once na malaman mo na kung ano yung concern niya, yung reason niya, then, ang next na gagawin mo is to repeat their concern. Okay, siguro sasabihin mo sa kanya na, okay, I got your point now, or sasabihin mo sa kanya na, okay, to make things clear, eto yung mga sinabi mo, sasabihin mo sa kanya isa-isa, and eto yung gusto mong mangyari. So, from the mistake na nagawa mo, ngayon sasabihin mo sa kanya kung ano yung ine-expect niyang output. Okay? So, yun yung gagawin mo. Ulitin natin ha. Number one, you have to set your mindset and dapat cool ka lang. And then, number two, you have to listen to your client. And then, number three, you have to repeat their concern, okay? And then, number four, you have to take action from the reason na binigay ng client mo. Ano yung gagawin mo to make things happy para sa inyong dalawa? Ano yung gagawin mo to solve yung problem na nangyari? Or,
paano mo mapapasaya yung client mo. So, you have to do the work. So, you have to do the work agad-agad para yung error na nagawa mo sa client na yun ay resolve mo agad, okay? And then, from that mistake na nangyari, once na magawa mo na yung pinapagawa sa'yo or ma-provide mo na ng tama yung hinihingi sa'yo, you have to take note. Ano yung mistake na nagawa mo? And ano yung gagawin mo going forward para maiwasan yung same mistake na yon, okay? So, hindi kasi pwede yung mistake na nagawa mo today, magiging mistake mo pa siya in the future. Medyo hindi na siya ganun kaganda if ever na yung same mistake na nagawa mo before mangyayari sa same client mo. So, ano na lang iisipin ng client mo? You're not listening, you're not taking notes, or hindi mo talaga siya sinusunod. Kasi sometimes, yung mga client natin, meron silang specific na gustong mangyari dun sa report na gagawin natin. Okay? I know we have the process, pero meron kasing mga client na parang sobrang stricto pagdating dun sa report na hinihingi nila. So, kailangan nating i-double check na yung report na ginagawa natin ay nasa standard ng clients na nakuha natin. Okay? So, we have to take notes of our mistake and then, kailangan, since na-note na natin yan, hindi na yan mangyayari, okay? And guys, ang gagawin nyo kapag yung, halimbawa, merong mga clients, kasi 'di ba iba yung language nila, iba yung accent nila. So, sometimes, especially kung first time mo siyang makakausap, may mga cases talaga na hindi mo siya maintindihan agad-agad. So, parang it will take time for you to understand kung ano ba yung sinasabi niya. Minsan kasi parang naghihintay lang tayo ng keyword. Okay, ito yung gusto niyang mangyari. Okay, so kapag naka-experience kayo ng mga client na medyo slang and then medyo mahirap intindihin yung sinasabi nila kasi medyo mabilis yung pagkakasabi nila, ang gagawin mo lang guys, before mag-end yung conversation nyo or before mag-end yung meeting ninyo, all you have to do is to repeat yung instruction na naintindihan mo or yung mga points na na-take notes mo and then para ma-confirm mo sa client mo na yun nga yung mismong pinapagawa niya. Okay? Kasi sometimes, kapag nagsasalita yung mga clients natin, may mga keyword tayo naririnig, di ba? Pero, yung keyword na yun, mali yung pagkakaintindi natin. So, mas maganda pa rin na kailangan nating i-make sure kung ano yung i-notes natin and kung ano yung naintindihan natin ay tama. Okay? Para maiwasan yung mga unhappy and mga masusungit na kliyente. So guys, ulitin ko yung mga steps na gagawin nyo kapag nakaka-encounter kayo ng mga masusungit na kliyente. Number 1 ay iset nyo yung mindset mo, maging cool lang kayo. Number 2, you have to listen actively. Number 3, you have to repeat their concern. And then, number 4, you have to do the work. And then, number 5, you have to take note dun sa mga mistake na nagawa mo para sa susunod, hindi mo na magagawa yung mga mistake na yon. And guys, kapag nagagalit yung mga client nyo, especially na lang kung medyo talagang sobra-sobra na yung kaanuhan ng kliyente mo, don't take it personally, okay? So, work lang yon and then for sure, may good side din yung kliyente na yon. So, it just so happen na nagalit siya kasi meron kang hindi na-meet na report or standard dun sa ginagawa niya, okay? Pero guys, you have to learn din also na mag-apologize, okay? Especially kung alam mo na nagawa mo talaga yung mistake na yon, okay? So, hindi masamang mag-apologize kung sure ka na nagawa mo talaga yung mistake na yon. And then, syempre guys, kapag marunong tayong magpakumbaba sa mga kliyente natin, mas ma-appreciate nila yun. Kasi alam nila na hindi mo ginagawang personal yung pagkakagalit niya sa'yo kasi alam niya na work lang yun, okay? And then guys, kapag nagsasalita yung client mo, kailangan mo talagang makinig sa kanila ng makinig. And then, kapag tapos na silang magsalita, yun na yung time para mag-speak up ka, okay? Tell them the reason why nangyari yung mistake na yun. Bakit nag-result sa ganong error yung nagawa mo, okay? So, you have to give them reason kung bakit nangyari yung mga yon. Kapag naka-encounter ka guys ng mga unhappy clients or mga masusungit na clients dahil dun sa report na ginawa mo, hindi kailangan na tumahimik ka lang. You have to speak up for yourself. Kailangan marinig ng client mo yung side mo. Kasi kapag hindi ka nag-speak up, sabihin ng client mo, for sure, hindi ikaw yung gumawa ng trabaho na pinapagawa niya. So, kapag nangyari yon, medyo malaking issue din yon and then
mawawalan siya lalo ng trust sa'yo. So, I hope yung mga nasabi kong tips ay maging useful sa inyo kapag naka-encounter kayo ng iba't ibang klase ng client. So, ulitin ko, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about sa iba't ibang klase ng clients pagdating sa bookkeeping, yung link ay nasa description and ito yung video na yon. So, I hope na marami kayong natutunan sa video na to, and if you want to see more video like this, just let me know and I'll do one for you. I'll see you on my next video. Bye!